Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragan. Ito po ang aking daily devotions ngayong May 12. The Curse of Power and Wealth. Zechariah Shalom Menahem. Na tinala kayo po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Kings chapter 15 verse 8 to 22. Sabi po ay, Zechariah reigns in Israel. In the 38th year of Azariah, king of Judah, Zechariah the son of Jeroboam reigned over Israel in Samaria 6 months. And he did what was evil in the sight of the Lord. As his fathers had done, he did not depart from the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Israel to sin. Shallum the son of Jabesh conspired against him and struck him down at Iblim, and put him to death and reigned in his place. Now the rest of the deeds of Zechariah, behold, they are written in the book of Chronicles of the kings of Israel. This was the promise of the Lord that he gave to Jehu. Your sons shall sit on the throne of Israel to the fourth generation. And also, it came to pass. Sa devotion na ito, makikita natin ang sunod-sunod na mga hari ng Israel, sina Zechariah, Shalom at Menahem. Makikita natin kung gaano kabilis magpalit ang kapangyarihan at kung paano nauuwi sa violence, greed at emptiness ang buhay kapag ang focus ay nasa power at wealth lang. At ang first teaching is, all political dynasties will come to an end. Sa history ng Israel, maraming hari at pamilya ang naghari. May mga pangyarihan, may mayaman at may kinakatakutan. Pero sa huli, lahat sila natapos din. Ipinapakita nito na walang earthly kingdom ang permanente. Kahit gaano kalakas ang isang tao o pamilya, darating ang panahon na mawawala rin ang kapangyarihan nila. Ganito rin sa buhay natin. Ang status, popularity at influence ay temporary lang. Kaya hindi dapat doon umiikot ang identity natin. Second, God promises both curses and blessings. Ang Diyos ay Diyos ng blessing, pero siya rin ang Diyos ng justice. Kapag ang tao ay sumusunod sa Kanya, may blessing. Pero kapag patuloy na namumuhay sa kasalanan at pride, may consequence. Sa panahon ng mga haring ito, may kita natin kung paano dumating ang kaguluhan dahil sa greed, violence, at paglayo sa Diyos. At ito ay paalala na ang choices natin ay may resulta. Hindi man agad natin makita, pero darating din ang epekto ng ating pamumuhay. At ang last teaching, the curse of power and wealth is emptiness. Maraming taong naniniwala na kapag may pera at kapangyarihan, magiging fulfilled na sila. Pero sa kwento ng mga hari ito, makikita natin na kahit may power sila, puno pa rin ng fear, insecurity at violence ang buhay nila. Bakit? Dahil ang power at wealth ay hindi kayang punuin ang puso ng tao. Kapag ang Diyos ay wala sa center ng buhay natin, kahit gaano karami ang meron tayo ngayon, may emptiness pa rin. Ang devotion na ito ay paalala na ang tunay na security ay hindi sa pera, position o power. Ang lahat ng bagay sa mundo ay temporary lang. Pero ang relasyon natin sa Diyos, iyon ang eternal. So ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Ano ba talaga ang hinahabol natin sa buhay? Dahil ang tunay na fulfillment ay hindi makikita sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa buhay na nakasentro sa Diyos. Yun lamang po.